napipigilan ng ICC na pumasok at para what? Damputin si Pangulong Duterte kasi daw umamin naman daw na siya ay may mga ginurgur, 'di ba? Na ita-transcript, sabi na nga ni Bangag, ni Bangag at ng Malacanang, lahat ng mga pinagsasabi ni Pangulong Duterte ay i-ano nila, i-endorso o ibibigay nila sa ICC, hindi nila hahadlangan at yun ang kung ano man yung request nila ay ng ICC, yun daw ay pagkakanulo nila ang Pangulong Duterte dahil sa mga sinabi ni Pangulong Duterte na pag-amin na siya ay may ginurgur, ganito, ganyan, di ba? So ngayon, mga palangga, ang sabi nila, na parang ano daw, talagang ang acting pa ni sino Bersamin na parang mapipilitan sila na ibigay o makipagtulungan tapos napipilitan. Kumbaga ayaw daw nilang gawin yon pero mapipilitan sila na talagang makipag-ugnayan sa what? Dito sa Interpol o sa ICC. Nuknukan ng kasinungalingan. Okay? May gusto lang akong balikan dito sa ating notes. Saturday, November 18. Basahin natin ulit. Kung mali ang puting ahas, lahat na nangyayari in the past, eto na. Lahat ng sinabi ko sa inyo, eto na. Ipapatupad ng Malacanang ang O-Plan, eliminate the enemies, kung saan ang mga pangunahing layunin ay makontrol ang lahat ng sangay ng gobyerno at manatili sa pwesto ang pamilya Marcos. Pangunahing layunin ay makontrol ang lahat ng sangay ng gobyerno at manatili sa pwesto ang pamilyang Marcos o Bangag. 2022 to 2028, Marcos, Tambaloslos, Romualdez 2028-2024, Charis 2034-2040. Ang sequence of events nila ay ganito. Okay? Gibain si Vice President Inday Sara gamit ang confidential funds issue. This was November 18. So, balit ano ba ang katotohanang meron bang pagkakamali si Inday Sara? Wala. So, ang pinapaliwanag dito mismo, ito'y galing to sa loob ng Malacanang kasi nalalaman nila yung galaw ng mga bangag. Nag-request lang si Inday Sara sa Office of the President kung maaari siyang mabigyan ng pondo na gamitin bilang confidential fund. Pumayag at nagbigay ng pahintulot si Bangag o si Kuting at nagbigay ng direktiba na hanapan ng pondo at bigyan daan ang request ni VP Sara. Malinaw, ang source of funding ay ang Office of the President. Siya rin ang nag-approve, meaning si Bangag, ng request na maaari namang i-deny o disapprove kung mayroong batas na malalabag o kung ito ay unconstitutional. Si Sara lang ang pinapalabas na mayroon umanong paglabag sa batas, subalit ang katotohanan na nagmula ang pahintulot at pagbigay ng pondo ay galing kay Bangag. Okay? Na bilang siya ay Pangulong Bangag, siya rin ang number 1 enforcer of all laws of the land. Ngayon, kung ito ay unconstitutional, si Bangag ang dapat managot at ma-impeach dahil siya ang nag-aproba at nagbigay ng pondo kay Sara. Exactly pa ulit-ulit nagsimula sa confidential fund. Ang nagbigay si Bangag pero ang itinatarget si Inday lang kasi nga ito yung plano nila, i-eliminate ang Pangulong Duterte at ang mga Duterte. Okay, sabi nga dito ng ating puting ahas, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith, not even when you are the president. Diba na lang kung na-set up si Inday Sara ni Bangag at pinainan ng kaso tulad ng inaakusa kay Inday Sara ngayon. November 18 of 2023. Number 1 na gagawin nila, Miss Marlica, patahimikin si Tatay Digong. Ano daw pang patahimikin? Gagamitin ni Bangag at ni Tambaloslos si Remulla para gumulong ang request ng ICC na makapag-imbestiga na umano ay genocide na naganap noong panahon ni PRRD, bunsod ng War on D.
Sa pamamagitan nito, sila ay umaasa na tatahimik at magwawalang kibo si Digong sa lahat ng korupsyon, anomalya at kalabisang ginagawa ng Marcos, Lee Satanas at Tambaluslos administration. Ang magiging bahagi ng playbook nila, Miss Maharlika, i-expect ito ng taong bayan, kaya kailangan ilabas mo ito. Kaya sabi sa akin, ilabas mo ito sa taong bayan. Bahagi, Miss Maharlika, ng playbook ni Bangag Ahas Tambaluslos ay ang pagpalaya ni Dilima. Oh my God, tiyan mo. Upang gamitin bilang taga-usig ni Digong, katuwang si Trillanes, na ngayon ay diretsyong nakikipag-ugnayan kay Bangag sa Malacanang at gagawin pa nga daw itong advisor to the President or Special Envoy pa ito ay behind the scene lang, pasikreto. Ano ito si Puting Ahas? May bolang kristal? Narinig niya lahat ito, kaya nga nababaliw si Bangag, nababaliw si Lisa na pinagtatanggal yung mga taong nakapaligid siya kasi hindi nila pinpoint kung sino ang puting ahas ni Maharlika. Balikan natin. Ayon dito, bahagi din si Franz Castro na makakaliwang grupo dahil yan po ay binabribe na ni Romualdez. According to our puting ahas, ayan, dahil si Castro ang kanilang team nawawasak at sisikil kay PRRD sa pamamagitan ng isinampang kasong laban dito. At gagawin nila si former President Gloria Macapagal Arroyo ay kanila ring iipitin dahil ito ay kilalang alay ng mga Duterte. Okay, bukod sa ikinaso, sabi dito, tungkol sa Malampaya, tinanggal rin bilang opisyal ng Kamara. Ito, tignan mo, si PGMA. Ang layunin ay takutin ang lahat ng alyado nito at huwag makialam. No wonder, no? Parang hindi nakikialam si GMA ngayon. Tignan nyo, ha? November pa ito mga itan. Huwag kumontra at huwag magsalita laban sa lahat ng gustong gagawin ni Bangag Ahas Tambaluslos. Alam naman ng lahat ng abogado who, sabi pa nga niya dito, who is worth his salt, that the case against her will never prosper due to inordinate delay. Ang ating pong jurisprudence ay hitik sa mga kaso na nagdi-dismiss dahil sa inordinate delay. Actually, si Bersamin to no? Charing lang. Ang nagbigay sa atin ay Bersamin, etos lang, na ibig lamang sabihin ay sobrang tagal nang nakabinbin, dinidinig o naisampa ng higit sa 10 taon mula nang ito ay umano'y naganap.